At bago tayo magtungo sa ating talakayan, hingi muna tayo ng updates mula sa Department of Justice. Yusek March, meron kayong pakikipagtulungan sa Philippine Coast Guard kaugnay ng proteksyon sa ating mga karagatan. Anong detalye nito? Tama ka dyan, Asek Joey. Muling pinalakas ng Department of Justice ang alyansa nito sa Philippine Coast Guard para mapanagot ang mga lumalabag sa batas ng karagatan. Sa isang comprehensive training na ikinasa ng DOJ noong isang linggo, nagkaroon ng pagkakataon ang mga miyembro ng Coast Guard na matuto kung paano gumugulong ang mga kasong may kinalaman sa paglabag sa maritime laws. Ilan sa mga paksang tinalakay sa programa ay ang tamang proseso ng investigasyon, case build-up at pagkakaroon ng wastong koordinasyon sa prosecutors at iba pang law enforcement agencies para tiyakin na matibay ang mga kasong isinasampa sa korte at masiguro na makukulong ang mga may sala. Lumahok sa training ang mahigit 20 station commanders ng Philippine Coast Guard mula sa iba't ibang panig ng bansa kasama si OIC Regional Prosecutor Joseph Alberto T. Kumalak ng Region 4A. Nagpahayag naman ng suporta sina Justice Secretary Frederick A. Vida at Prosecutor General Richard Anthony A. Fadolion sa programang ito na magsisilbing instrumento para mapagtibay ang ugnayan ng Philippine Coast Guard at ng DOJ. Ito may kinalaman pa rin sa environmental protection. Ipinagmalaki naman ng DOJ at DENR ang mga naging tagumpay ng gobyerno laban sa mga lumalapastangan sa inang kalikasan. Ano naman yung detalye nito, Yusek? So, Asek Joey, sa bisa ng isang kasunduan sa pagitan ng Department of Justice at Department of Environment and Natural Resources o DENR na nilagdaan pa noong Pebrero, nakapagtala ang gobyerno ng mga makabuluhang panalo laban sa mga umaabuso sa kalikasan sa ilalim ng Environmental Crimes Prosecution Project. Ngayong 2025, 9 na training programs ang naikasa sa DOJ at DENR sa iba't ibang panig ng bansa na layong palakasin ang mga pag-usig sa mga kasong may kinalaman sa kalikasan. Bunga ng mga pagsasanay, mas tumibay ang mga kasong isinasampa sa korte at napabilis ang pagdinig sa mga ito. Binigyang diin ng DOJ na hindi lang nito basta ipagpapatuloy ang ganito mga training sa susunod na taon, pagkus ay mas palalawagin pa gaya ng pagtutok sa environmental money laundering cases. Ang programang ito ay pinangungunahan ni dating DOJ Undersecretary Jesse Andres at Task Force on Environmental Cases ng National Prosecution Service. Alright, maraming salamat sa mga update mula sa Department of Justice, Yusek March. You're welcome, Asek Joey.